Hello guys, what is up everyone? Happy holidays. It's your boy Harriet and it's Friday and you know what that means. It's now time for another BMX review here at my channel Harriet. We are closing in for 13,000 subs. So let's push this. Hindi naman siguro end of the year, but let's target to increase the sub count. Like for next year, we had a tremendous year of BMX. And unfortunately, we will not be doing an awards ceremony today or for this year kasi yun nga, naglabas na ng official Best of Viva Max, Best of BMX 2025. Ayoko naman sa pawan yun. I think it will be kind of redundant if a small time creator like me would produce a BMX award show. So let's just focus on the reviews, shall we? Okay. Currently, I am running a poll throughout Threads, Twitter, and YouTube. Ano ang papanoorin ko sa Metro Manila Film Festival? And these four movies are my preference. Okay? It's Manila's Finest, Love You So Bad, Call Me Mother, and The Bar Boys. Okay. So currently leading is the Bar Boys dito sa mga polls across social media. Ayun. So I will be reviewing said movie that wins on Sunday. Ang hirap maghanap, lalo na yung Bar Boys. Tinignan ko yung stats nila. Walang SM Aura, so hirap nun. Okay. So today we're going to review Aliwan In. This movie is set in the 70s or 80s kasi may curfew and may jukebox. Ito ay sinusundan ng kwento ni ano bang kanino na bang kwento to? Kwento ni wait, saan na? Ayun, ni Rico. Siya ay tinatanghalan ni Marco Mora. Actually, let's be honest here. Marco Mora is one of their weakest talents sa mga lalaki. Parang, kung umarte siya, parang stage play eh. Nothing against Mr. Mora. Pero he definitely needs improvement. And he is co-starred with two voluptuous Viva Max Sirens, Renoa Halili and Margaret Diaz. I've been saying this nung debut ni Margaret Diaz na sana si Renoa na lang nilagay as sa role ni Becky. Yun yung role ni Rica Peralejo dati sa Balahibong Pusa. But we got our wish, kaso walang interaction sa kanilang dalawa whatsoever. And that kind of defeats the purpose of guy cheating on girlfriend trope. Okay? Na walang nangyari. Ni threesome, walang nangyari. Okay? Okay, si LR ay isang panandaliang aliw na nagtatrabaho sa Aliwan Inn kung saan nagtatrabaho itong si Rico. Si Rico lagi niyang pinagmamasdan ang alindog nitong si LR. Okay? Pero si LR, busy siya sa ibang mga lalaki. Pero sa tagal-tagal ng panahon ni LR sa ni Rico sa Aliwan Inn, nagkakilala sila, naging mag-flow. Si Rico ay may shota at yun ay si Mila, isang nursing student. At malalaman natin mag-shota sila kasi magka-room sila sa dorm at nag-review si Mila and nagtalik silang dalawa dahil sumusuka na si Mila sa review. I I feel na pinilit siyang ulit-ulitin yung linya nun. Parang ilang beses yung sinabi ayoko na or something along that line. Tapos nagkangkangan na sila. Anyway, that's my favorite scene in the movie. Ayun. Uh, things got into an awful turn. Okay? Nang
makita ni Rico itong si Mila kasamang barkada niya. We all know Rico and Mila magsyota lang sila, so hindi sila mag-asawa, and Mila has the right to hang out with her friends kahit lalaki pa man yan. Kaso itong si Rico seloso at nagawa niya saktan yung barkada ni Mila. Nagalit naman si Mila kasi nagiging judgmental itong si Rico para siyang diktador. Remember, this is set in the 70s and 80s. So parang, yun nga, nakaka-relate siya kay, she sees Marco Mora as Ferdinand Marcos or something. Yun. And they broke up. Akala rin ni Rico nandurugas itong si Mila kasi nakakita siya ng condom sa bagahe niya. So, yun. Meron kasi point dito na hindi nagko-condom itong si Rico, yung karakter na ginagampanan ni Marco Mora. So, it's either negligence ni Marco na mag-condom o he think a bit too much about that condom at akala niya galing sa ibang lalaki yun. Anyway, so dahil doon, malungkot itong si Marco. Ito naman si LR, she swooped in. So, sinuduce niya itong si Marco. Si Marco nag-walk in sa isang room kung saan kakatalik lang ni LR at nakita nitong hubot-hubad. At dahil nga may crush itong si Rico kay LR, agad sila nagkangkangan at naging FUBU, F-bodies. Okay? Naging F-bodies silang dalawa. Ayun. Si Mila, hinahanap niya si Rico saan man kasi umiiyak. Siguro nagsisisi. O nagulat na lang siya, break na sila. Kasi hindi naman rektang sinabi ni Rico kay Mila na break na sila eh. Basta lang nakita lang yung condom, umalis na si Rico eh. And announcing na mag-ex na sila eh. Pinento niya, ex niya si kay Ella, ex niya si Mila. Pero hindi pa rin makalimutan ni Rico si Mila. Yun yung parang puntos dito, point dito. Okay. Ah, nagde-date itong si Rico sa si Eller, nagtalik sila dun sa dorm na tinutuloy nila ni Mila. Dumating si Mila, nakita nang nagtatalik si LR saka si Rico at siya ay umalis. That's how Mila is written off. Wala na, na, nasa narration ito ni Rico. Di na niya nakita si Mila ever since. Baka nakulong na ng mga pulis kasi martial law. Okay? Sayang. Ayan. Tapos, sinabi ni LR hindi pwede maging sila kasi si LR business is business at ito naman ay nakaapekto sa pag-iisip ni Marco. So, malungkot na si Marco, depressed kasi nawala yung dalawang babae dito sa na nakapiling niya at pinagbuntuan niya ng galit yung lalaking nagpalit ng kanta sa jukebox niya kasi may jukebox dito. Yung jukebox lagi pinapakinggan ni LR. May isang kanta doon na lagi pinapakinggan ni LR. And pinalitan ata nung isang customer, nagalit si Marco, inuntog niya yung ulo ng customer sa jukebox at dugo. Tumakas na si Marco, nagpahuli na lang sa mga pulis kasi may curfew. Yeah. Took me a while to understand na set ito sa 80s or 70s. Pero yung credits kasi may mga snippets ata doon na black and white. Ano pa kata si Ninoy, yung bumaba siya sa aeroplano. So, pero wala nang martial law nun yung bumaba siya eh. So, it is what it is. Okay, so yeah, that's how the movie Aliwan In ended. Uh, this this movie has bad editing. Okay? It has that Tokyo Nights feel. And marami ang masasabing masama sa Tokyo Nights. So, let's just keep it at that. Kaya napakahina ng pelikula nito para sa akin. Like, hindi niya nakuha attention span ko. I think this movie is a waste of Margaret Diaz's talent. And Marco, yeah, he needs to work a little bit more, bro. I just don't feel it. Waste of the potential ni Rinoa. Saka di ko trip yung parang pag-aarte nitong si Marco. So, I'm going to go
put Aliwan in on weak. Hindi naman don't even try. Kasi, medyo okay naman siya. Medyo okay naman yung dating niya. Pero para sa akin, yeah, it's a pretty weak movie. Nevertheless. Okay. So, Tuesday, we're gonna have a review on Viva Max again. It's happy ending. So, antabayanan nyo, magiging happy ba yung ending natin? And then, ayun, punta tayo sa Sunday. Will Bar Boys continue to keep its momentum sa mga polls? O baka may kumuha, like, negative times negative positive. Yun. Alam niyo na sino yun. Okay, this is your boy, Harriet. If you like this video, pakilike na lang po. Subscribe to the channel. Hit that bell icon for more bold review. Dito sa Harriet. Fridays with VMX. Only on Harriet. Thank you for watching. Goodbye and good night.